Grabe talaga yung Word of God. Kapag ang taong nagkasala ay hindi agad pinarusahan, naiisip din ng iba na gumawa ng kasalanan. Sheesh! Grabe yun, Lord. Ine-expose nito yung human heart natin kasi kapag nakakita tayo ng delayed na judgment, diba may mga ibang tao kasi na, nakatakas naman sila, hindi naman sila nahuli. Gagawin ko na lang din. Kasi hindi naman sila nahuli, hindi naman sila naparusahan, walang consequence. Alam niyo yung buong context na ito, si King Solomon. King Solomon, the wisest man who ever lived, napakatalino niya, pero nagre-wrestle din siya dito. Kasi pag binasa niyo yung buong chapter, nagtatanong din siya, bakit yung mga wicked people, nagpa-prosper sila? Parang unfair ng buhay kasi may nakikita tayong mga tao na nag-cheat, diba? Sa mga asawa nila, hindi naman nahuhuli. Kaya yung iba, ang ginagawa, ginagaya na rin. Mga nagdanakaw, sa korupsyon, injustice, aking God, o nilalapastangan nila ang Diyos, yet namumuhay pa rin sila comfortably or minsan sila pa yung nagpa-prosper. Habang yung mga namumuhay ng maayos, ng matuwid, mga honest people na nagtatrabaho talaga, sila pa yung nag-i-struggle. At makikita pa rin natin yan sa panahon natin ngayon. King Solomon saw that thousands of years ago. Ganun din yung tanong niya, bakit delayed yung justice, yung hustisya? Or minsan, hindi pa dumadating. Kumbaga walang consequence na nangyayari. At ito yung na-observe ni King Solomon, the wisest man who ever lived, na ang puso ng tao kapag nakikita nila yon, ito ang ina-assume nila. Baka walang paki ang Diyos. Maybe He doesn't care. Or maybe I can do the same thing and I can get away with this as well. Totoo yan kapatid, no? May mga taong ganon na nakikita nila na may mga taong gumagawa ng masama, hindi naman napaparusahan, nagpa-prosper pa sila. So sila, gagayahin na lang nila. Meron naman, ang gusto nila, ilalagay nila yung batas sa kamay nila, sila ang kukuha ng sarili nilang hustisya, ang ending, kaguluhan, chaos, end up, kasalanan ulit. Kaya kung ikaw may mga gentong thought ka rin or you have the same question, bakit nagpa-prosper yung mga yun? Bakit hindi sila napaparusahan? Bakit walang consequence yung mga ginagawa nila? Babalik tayo sa karakter ng Diyos. Kung sino siya, He is just. God is perfect and God is a merciful God. Maybe God is being patient sa mga taong yun. Sabi sa 2 Peter 3:9, He doesn't want anyone to perish, but He wants everyone to come to repentance. At ang judgment ng Diyos ay hindi katulad sa ating mga tao because we are affected ng oras, ng space at ng matter. Ang Diyos hindi, nasa labas siya ng orasan. He sees the whole picture. Hindi lang, He see the bigger picture, hindi mali yun. He see the whole picture. And God's judgment is perfectly timed. Hindi early, hindi late. Ang Diyos hindi naman impulsive yan eh. Hindi katulad ng mga tao yan na ito agad yung naisip natin gawin. Ito dapat yung mangyari sa kanila. Ito dapat yung kaparusahan nila. Kaya kapag may nakikita tayong injustice, corruption, cheating, lying, stealing, and nakikita natin na parang nagpa-prosper pa sila, walang consequence na nangyayari, walang hustisya na nangyayari sa ginagawa nila, always remember, God sees it all. Pag binasa niyo yung verse 12, sabi ni Solomon doon, no? Mabuti pa rin yung mga taong may takot sa Diyos. It will be better for you because you fear God. Kahit mahaba yung buhay ng mga wicked na tao na parang nagpa-prosper pa sila, mahaba po buhay nila kahit puro kasamaan ang ginagawa. Their end will not be good. Sa paningin natin, maybe God's justice is delayed, but it's never denied. So live righteously, kapatid. Don't envy those wicked people. Huwag kayong mainggit sa kanila. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen?